Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa pagbili at pagkonsumo sa isang unregistered food product. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagse-selfie. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. 20% student discount sa mobile data, panawagan na may patupad. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Teaser ng Pepsi Paloma pinapatanggal ng korte. Kontrobersyal na pelikula pinayagang ipagpatuloy sa paggawa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muli pong nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng cholesterol, isa pong unregistered food product. Hindi sumailalim sa pagsusuri at pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA ang naturang produkto, kaya hindi garantiya ng DOH ang kalidad at kaligtasan nito. Upang matiyak ang kaligtasan ng consumer, panawagan sa publiko na i-verify sa FDA Verification Portal ang isang produkto kung hindi rehistrado ng FDA. Samantala, tiniyak naman ng Commission on Election o COMELEC na kaya nitong makamit ang target na bilang ng balota para sa 2025 elections. Para sa detalye, narito ang ulat. Kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na kaya nitong matapos ang target na bilang ng mga balota para sa 2025 elections. Ito ay sa kabila ng halos 3 linggong pagka-delay sa pagsisimula ng pag-imprenta dahil sa pagbabago sa listahan ng mga kwalipikadong kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layo ng COMELEC na makapag-imprenta ng 73 milyon na piraso ng balota bago sumapit ang April 14. 6 na printing machines umano ang kasalukuyang ginagamit ng COMELEC. Bawat makina ay may kakayahang makapag-imprenta ng halos 1,000 kada minuto. Target ng COMELEC na makapag-imprenta ng 1.2 milyong balota kada araw. Samantala, kinansela naman ng COMELEC ang ilang parte ng kontrata nito sa Miro Systems. Sakop lang ng naturang termination ay ang pag-imprenta ng balota dahil magiging katulong na umano ng naturang kumpanya ang National Printing Office o NPO. Ayon kay Garcia, layo nitong mas mapabilis at mas maagang matapos ang pag-imprenta ng mga balota. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sensitibong balita po na uwi sa disgrasya ang dapat sanay masayang bakasyon sa Taiwan ng isang Pinay matapos mabangga ng tren habang siya ay kumukuha ng litrato. Kita sa CCTV footage ng tren ang aksidente kung saan nakatayo umano ang Pinay na kumukuha ng selfie malapit sa rilis ng tren sa Chiffen Sky Lantern Old Street. Nang itaas niya ang kanyang kaliwang braso, nahagip siya ng paparating na tren at kinaladkad ng ilang talampakan. Nagtamo ng sugat ang Pinay sa kanyang ulo, dibdib at pelvis na kaagad na dinala sa ospital at nangailangan na operahan. Aabuti ng 2 linggo ang kanyang paggagamot bago siya makaupo at makauwi ng bansa. Samantala, posible ring pagmuntahin ng Taiwan Railway Police Bureau ang Pinay ng 50,000 Taiwan dollars o halos 100,000 piso dahil sa ginawa nitong trespassing alinsunod sa Taiwan's Railway Act. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na kabilang na sa priority sector ang mga tourism workers sa programang tulong pinansyal ng gobyerno sakaling magkaroon man ng sakuna o kalamidad sa bansa.
Formal itong isinulo ng DOT nitong Huwebes kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Trilyon-trilyon umano ang ibinibigay ng turismo sa ekonomiya kung kaya't prioridad nito na pangalagaan ang mga manggagawa. Sa ating bantay panahon na balot ng frost o andap, ang damuhan at bahagi ng Mount Pulag na kilala bilang ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Makikita sa mga litratong ito ang pagyeyelo ng mga dahon ng halaman at pananim sa pinakamataas na tuktok sa Luzon. Dahilan rito ang patuloy na pagbagsak ng temperatura sa Benguet na umabot ngayong araw sa 11.8 degrees Celsius na dulot ng malamig na amihan. Pinakamababa itong temperatura na naitala ngayong araw. Susunod sa News Force. Kadiwa ng Pangulo muling aarangkada sa lungsod ng Makati. Quezon City inanunsyo ang mga alternatibong ruta para sa CNY celebration. Ilang kalsada sa Banawe, isa sarado. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati bago matapos ang unang buwan nitong taon bilang suporta para sa mga lokal na mga manggagawa. Ito ay gaganapin sa Huwebes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Makati City Hall Quadrangle. Asahan ng mga murang bilihin gaya ng bigas na nagkakahalaga ng 38 pesos per kilo, mga prutas, gulay, frozen meat at iba pa. Nais palawigin ng House Bill 11287 at Senate Bill 2826 ang termino ng barangay at SK officials, ngunit hati ang opinyon tungkol sa panukalang ito. Kasabay nito, umuusbong din ang mga pagsisiyasat kung ito'y nababatay sa konstitusyon ng bansa. Para sa detalye, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Isang malaking hakbang ang nagawa sa Kongreso kamakailan matapos ang ikalawang pagbasa sa House Bill No. 11287 na layong gawing 6 na taon at 2 termino ang panunungkulan ng mga barangay at SK officials. Kasabay nito, pasado na rin sa Senado ang kanilang bersyong Senate Bill No. 2826 na nagmumungkahi ng 4 na taon at 2 termino para sa parehong posisyon. Gayunpaman, ang magkaibang bersyon ng mga panukala ay kinakailangang pag-usapan sa bicameral conference upang maabot ang pinal na desisyon. Matapos ang nasabing pagpasa nito sa Senado at Kongreso, mayroong posibilidad na ilan na lamang ang pagdadaanan nito upang maging ganap na batas o Republic Act. Sa isang pinakaabangang sesyon kagabi ay pinasa na ang nasabing panukala na ukol sa fixing the term of office of barangay and SK official na maging 6 years at 2 terms. Kung saan ang barangay at SK elections ay mauurong sa 2029 imbes na ngayong taon. Sa Senado naman, ang kanilang pinasang panukala na Senate Bill No. 2826 ay nagbibigay naman ng 4 na taon at 2 termino sa mga barangay official at nais nilang mag-eleksyon sa taong 2027. Dahil mayroong pagkakaiba sa bersyon ng dalawang kamara, ito ay pag-uusapan para ayusin kung ano ang mananaig sa isang bicameral conference. Bunsod nito, kailangang ikonsidera ng BICAM panel na ang bersyon ng Senado ay may sinasaklawan. Sa kabila nito, kung matatapos ang 2027 BSKE, ay ang susunod na eleksyon nito ay sa 2031. Saklaw pa rin sa eleksyon ng national and local election. Matatandaang si Attorney Romulo Macalintal, ang abogadong sumalungat sa postponement ng barangay election noong taong 2022 sa Supreme Court, ay nagpahayag na muli na ang batas na sinusulong ay unconstitutional, deceptive at misleading. Bukod dito, kanya ring isiniwalat na ito umano ay isang panloloko
at panilinlang sa taong bayan. Aniya, tinatanggalan raw ng karapatan ang mga botante na bumoto ng kanilang barangay officials sapagkat ang karagdagang 4 na taon ay magiging isang holdover capacity ng mga opisyales. Pagpapaliwanag niya na hindi pa daw sinunod ang guidelines o criteria na nakatakda sa kaso ng makalintal laban sa COMELEC noong taong 2023. Ayon pa sa abogado, kanyang kinu-question ang mas mahabang termino ng mga opisyal ng barangay samantala ang mga alkalde at gobernador ay nasa 3 taon lamang na termino. Dito bahagi rin ang tanong ng masa ukol sa napakahalagang gawain ng barangay officials para dagdagan sila ng 3 taon. Bagamat tuloy-tuloy ang pagproseso upang gawing batas ang panukalang palawigin ang termino ng barangay officials, nananatiling mainit ang usapin sa pagiging makatarungan at konstitusyonal nito. Sa kabila ng mga pagsuporta, nananatili ring malakas ang panawagan ng iba na protektahan ang karapatan ng botante. Ito ay nakasalalay sa akbang ng Kongreso at Senado ukol sa hatol ng pagpapalawig sa taon ng termino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kasalukuyang panawagan na maisama sa Batas Republika 11314 o ang Student Fair Discount Act ang mobile data load sa 20% diskwento para sa mga estudyante. Sa ilalim ng panukala, ang mga estudyanteng may valid student ID at enrollment form mula elementarya hanggang kolehiyo ay makakapag-avail ng diskwento sa mga mobile loads. Layo nito na mabigyan ng pantay na access sa online resources, digital learning platforms at research tools ang bawat Pilipinong mag-aaral. Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na nakaalis na ng bansa ang isang general na sangkot sa umano'y grand conspiracy sa kapulisan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, January 8 pa nang lumabas sa bansa ang hindi pinangalan ng general. Isa siya sa mga akusado na sangkot sa 6.7 billion pesos na drug raid noong 2022. Sa kasalukuyan ay 9 na pulis pa ang tinutugis ng mga otoridad. Inaasahang mas marami pang turista ang bibisita sa Pilipinas matapos makapagtala ng 436.3 million pesos na sales lead ng bansa sa partisipasyon nito sa ASEAN Tourism Forum 2025. Ayon sa Tourism Promotion Board Philippines, tumaas ito ng mahigit 8% kumpara sa naging partisipasyon noong nakaraang taon. Ang record-breaking sales lead na ito ay hindi lamang nagpapakita ng interes sa mga destinasyon sa Pinas, pati na rin ang tiwala ng dayuhan na mamili sa bansa bilang sentro ng turismo. Kumakatawan ito ng matibay na pundasyon sa ilalim na patatag na kolaborasyon at paglago sa mga susunod pang taon. Naapektuhan naman po ng easterlies ang mahigit 30,000 individual sa iba't ibang rehiyon. Ang datos alamin sa ulat ni Daniza Lopez. Nasa mahigit 30,000 rin ang naitala ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Management Information and Communication o DSWD DROMIC mula 13 hanggang 15 ng Enero na natamaan ng easterlies. Ito'y nagkaroon ng epekto sa rehiyon ng Mimaropa, Davao at Caraga. Base sa tala, 32 barangay sa mga rehiyon na ito ang naapektuhan habang higit 6,000 pamilya rin ang nasalanta. Samantala, 16 na kabahayan naman ang tuluyang nawasak at 16 din ang bahagyang nasira. Umabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD. Nananatili naman sa higit 2 bilyong piso ang halaga ng natitirang relief resources nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Para magbigay daan sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas, January 29, ilang mga kalsada sa Banawe ang pansamantalang isasarado simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod nito, ilang mga alternatibo rin ang inanunsyo ng pamahalang lungsod para sa mga motorista. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nag-abiso na ang Quezon City Government sa mga motorista para sa mga alternatibong rutang kanilang maaaring daanan, bunsod ng mga kalsadang pansamantalang isasara para sa pagdiriwang ng QC Chinatown Chinese New Year 2025. Ang mga kalsadang kanilang maaaring daanan ay ang Scout Oscar Alcaraz Street patungong Biak na Bato Street, diretso sa Del Monte Avenue patungong destinasyon at vice versa. Gayon din sa kaliwang bahagi ng Scout Oscar Alcaraz Street patungong Matutum Street, diretso sa Del Monte Avenue hanggang sa destinasyon at vice versa. Ang mga sumusunod na kalsada naman sa Banawe ay pansamantalang isasarado simula alas 12 ng madaling araw ng Miyerkules hanggang alas 9 ng gabi. Kabilang dito ang Del Monte Avenue corner Banawe Street, Linaw Street corner Matutum Street, Banawe Street corner Scout Alcaraz Street, Biak na Bato Street corner Linaw Street, Santa Catalina Street corner Palanan Street at Santa Catalina Street corner Ubay Street. Bukod dito ay may nilaan ding parking areas para sa mga lalahok sa pagdiriwang. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa patuloy na operasyon ng panguhuli ng saik sa mga koloro na bumabiyahe, ay sinasagawa nitong muli ang operasyon sa probinsya naman ng Cavite at Laguna. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Natugis ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang kolorong na sasakyan sa probinsya ng Cavite at Laguna mula sa operasyon nitong anti-colorum na mahigpit na ipinatutupad sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Ang mga violation na kinaharap ng mga driver na lumabag ay ang hindi pagkakaroon ng valid driver's license, hindi paggamit ng seatbelt at pagbiyahe ng hindi otorisadong pampublikong sasakyan. Napag-alamanan ng mga otoridad na 100 piso ang singil nito sa mga pasahero mula Molino hanggang Bacoor at Pasay hanggang Palapala. Bukod sa mga van na hinuli ay mayroon ding tourist bus ang tila hindi nakawala sa paningin ng mga otoridad. Kumpiskado ang plaka ng bus dahil wala umano itong sapat na permiso mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para maging shuttle. Pinalalahanan naman ni Special Operations Group Head Rayson de la Torre ang mga transport operator na sumunod sa striktong regulasyon at patakaran ng LTFRB dahil hindi umano ito titigil sa panguhuli ng mga iligal na aktibidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. BOC arestado ang mga pasaherong nagtangkang magpuslit ng higit sa 24 million pesos na hindi idineklarang foreign currency. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang mga atleta pinarangalan. At DA, hinimok ang publiko na ireklamo ang mga nagbebenta ng labis na presyo ng bigas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dalawang pasahero ang nahuli ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 matapos magpuslit ng hindi idineklarang foreign currency na may kabuwang halaga na higit sa 24 na milyong piso. Natuklasang may dalang $272,000 ang isang Filipino, habang ang isang Japanese na pasahero ay may $43,710.
15,040,000 Japan yen, pati ang 62,000 piso. Inihay na ang mga kasong administratibo laban sa kanila para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Money Laundering Act. Ayon sa BOC, patuloy nilang paigtingin ng seguridad sa mga paliparan upang labanan ang mga iligal na aktibidad. Regular namang nagsasagawa ang MMDA ng maintenance sa mga pumping station at flood gate sa Metro Manila upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga ito dahil nakakatulong umano ito sa paghupa ng tubig baha, partikular sa panahon ng tag-ulan. Ang operasyong ito ay sa pangunguna ng Flood Control and Sewerage Management Office kung saan ilan sa mga aktibidad na kanilang isinasagawa ay ang operasyon ng generator, pag-monitor at pagtalan oras-oras ng pagtaas ng tubig. Kabilang din dito ang pagtanggal sa mga lumulutang na basura at paglilinis ng conveyor, pagpapanatili ng sumpit ng pumping station, gayon din ang installation ng fence at iba pa. Matapos naman ang mano-manong inspeksyon ng Department of Agriculture sa iba't ibang pamilihan, alamin kung paano makakatulong ang publiko sa pagsigurong patas ang presyo ng mga produktong pagkain gamit ang programang #DA Bantay Presyo mula kay Jade Buhoy. Hinikayat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang publiko na maging mapagbantay at iulat ang anumang hindi makatwirang taas presyo ng mga produktong pang-agrikultura gamit ang na DA Bantay Presyo. Sa kamakailang pagbisita niya sa Cartimar Market sa Pasay, kasama ang Department of Trade and Industry o DTI, binigyang diin niya na ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mamimili. Kasama ang iba pang mga kawani, sinuri ng monitoring team ang presyo at supply ng bigas, gulay, isda at karne upang tiyaking abot kaya at sapat ang mga ito sa publiko. Ayon sa kalihim, maaaring kumuha ng araw-araw na updates tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang mga mamimili sa pamamagitan ng DA Bantay Presyo Text Blast Service. Ang serbisyo ay layong gawing mas madali para sa publiko ang pagsubaybay sa presyo ng bilihin. Kabilang dito, hinikayat din niya ang mga mamimili na kumuha ng litrato at magbigay ng ulat gamit ang #DA Bantay Presyo kung may makitang overpriced na produkto. Layunin ng inisyatiba na mapanatiling kontrolado at patas ang presyo ng pagkain sa mga pamilihan. Pahayag pa ng kalihim na ang nasabing kampanya ay bahagi ng pagsisikap ng Department of Agriculture at DTI upang masiguro ang kapakanan ng bawat Pilipino laban sa hindi makatwirang taas presyo at pananamantala. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang mga atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang pinarangalan sa ginanap na PSA Awards Night sa Manila Hotel nitong Lunes. Kabilang sa mga ito ang gymnast pride ng bansa at double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Narito ang ulat ni Princess Castro. Itinanghal na Athlete of the Year si first ever double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa ginanap na Philippine Sports Writer Association o PSA Awards Night sa Maynila nitong Lunes ng gabi. Sa kanyang speech, kaniyang pinasalamatan ang Diyos, kanyang team, coaches, mga mahal sa buhay, mga Pilipinong sumuporta at lahat ng mga taong bumuo sa likod ng kanyang tagumpay. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng pagod, sobrang worthy talaga na nakamit ko yung tagumpay kasama ng mga mahal ko sa buhay. Bukod kay Yulo ay ginawa din sa Gymnastics Association of the Philippines ang National Sports Association Award bilang ito ang Best Performed Sports para sa taong 2024. Thank you, Carlos. From diamond in the rough, he became our gold medalist. And then I have to thank him because now gymnastics is recognized sport, and everybody is now supporting gymnastics, and we're going to be going up. Thank you very, very much for your support, and I thank you, all of you.
Kasama rin sa mga binigyang pagkilala at parangal ang isa sa kapatid ni Yulo na gymnast pride din ng bansa na si Carl Eldrew Yulo. At para sa natatanging kontribusyon ng mga Olympian na nakibahagi sa quadrennial event sa Paris noong nakaraang taon, pinarangalan din sina Olympian Giovanni Delgaco, Kiyomi Watanabe, EJ Obiena at Samantha Katantan. Kasama rin sa mga kinilala at nagbahagi ng mensahe si Filipina Olympian boxer at two-time Olympic medalist Nesty Petesio at Olympian boxer bronze medalist Ira Villegas. Sa larangan naman ng basketball, kinilala rin ang 11-time PBA best player na si June Mar Fajardo kung saan iginawad sa kanya ang Mr. Basketball Award. Kasama rin sa mga kinilala at binigyan ng parangal bilang best of the best athlete sa major awards sina pool players Carlo Biado at Rubilen Amit, boxer Pedro Taduran Jr. at horse owner na si Benhur Abalos. Bukod sa mga nabanggit ay ilang mga prominenteng atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang binigyan ding pagkilala sa naturang kaganapan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinag-utos ng korte na tanggalin ni Direktor Daryl Yap ang teaser ng kontrobersyal na pelikulang Pepsi Paloma. Sa kabila nito, pinayagan ng korte na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng pelikula. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ng aktor na si Vic Soto laban sa inilabas na kontrobersyal na teaser ng pelikulang Pepsi Paloma ni Direktor Daryl Yap. Dahil dito ipinag-utos ng korte na tanggalin ni Yap ang teaser ng naturang pelikula sa lahat ng online platforms. Sa kabila nito, pinayagan pa rin na ipagpatuloy ang kontrobersyal na pelikula. Matatanda ang nabanggit ang pangalan ni Soto sa 26-second trailer ng pelikula bilang rapist ng isang karakter na si Pepsi Paloma. Ayon kay Yap, sinubukan itong konsultahin ng aktor at nagpadala umano ito sa aktor ng script. Ngunit itinanggi ito ni Soto na aniya sa kanyang asawa na si Pauline Luna at sa kanyang mga kaibigan niya lamang ito nalaman. Ayon sa pahayag ng korte, ang naturang teaser ay may implikasyong tunay na rapist ang nabanggit na pangalan. Paglabag umano ito sa privacy rights ni Soto at posibleng malagay sa panganib ang kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Paglilinaw pa ng korte, ang desisyong ito ay limitado lamang sa inilabas na teaser. Aniya, hindi pwedeng ipatigil ang produksyon ng pelikula dahil pumayag naman ang pamilya ng yumaong si Pepsi Paloma at hango ito sa mga public records. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa pagbili at pagkonsumo sa isang unregistered food product. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagse-selfie. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. 20% student discount sa mobile data, panawagan na may patupad. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Teaser ng Pepsi Paloma pinapatanggal ng korte. Kontrobersyal na pelikula pinayagang ipagpatuloy sa paggawa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.